Tumatayo po ako ngayon sa bisa ng personal at kolektibong pribilehiyo. At bilang isang Pilipino na naniniwalang ang pag-aaral ng kasaysayan ay mahalaga sa paghubog ng isang tunay na makabayang mamamayan. Ika nga po ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal sa kanyang sanaysay na Filipinas dentro de 100 años para saber el destino de un pueblo es necesario abrir el libro de su pasado. Upang malaman ang kapalaran ng isang bayan, kinakailangang buksan ang aklat ng kanyang nakaraan. Gaya ni Rizal, naniniwala ako na ang pagmamahal sa bayan ay nahuhubog ng malalim na kamalayan at pag-unawa sa mga kwento ng ating nakaraan. Wala pa noong simula ng aking panunungkulan bilang isang senador, ako po ay matibay na tagapagtaguyod ng pagpapabuti ng sektor ng edukasyon. Dahil dito, sinikap kong manatiling mulat at masusing subaybayan ang mga galaw, pagbabago at iba't ibang direksyong tinatahak ng nasabing sektor. Kamangkailan ay napag-alaman ko, Ginoong Mahal na Pangulo, mga kasama, na ang Commission on Higher Education o ang CHED sa pamamagitan ng isang draft CHED Memorandum Order ay nakatakdang i-reframe ang General Education Curriculum ng Higher Education alinsunod sa kanilang mandato sa ilalim ng Republic Act No. 7722 o ang Higher Education Act of 1994. Ang partikular na nakakuha ng aking pansin ay ang nakabinbing panukala na maglaan ng isang 3 unit na kurso sa Philippine Studies na kinabibilangan ng buhay at mga akda ni Rizal. Ako po'y nababahala sa maaaring maging epekto ng panukalang ito sapagkat kaisa ako ng maraming historiador sa paninindigan na ang kasaysayan ng Pilipinas ay nararapat bigyan ng higit na pansin at dedikasyon sa kurikulum. Higit pa sa isang simpleng 3 unit na kurso. Dahil dito, ginagamit ko ang aking plataforma sa plenaryo at ang aking kapangyarihan of legislative oversight upang ipaabot sa aking mga kapwa mambabatas, mga ahensya ng gobyerno at sa publiko ang mga alalahanin na sa aking pananaw ay magkakaroon ng hindi maikakailang epekto sa nasyonalismo ng ating mga mag-aaral. Hayaan niyo po akong talakayin ang isyong ito sa 5 bahagi ng aking talumpati. Una, makasaysayang konteksto. Sa pag-aaral ng kasaysayan, natutunan natin na ang mga sinaunang Pilipino ay mayaman, hindi lamang sa salapi, sa ginto, kundi sa sariling kultura. May sistema ng pagsulat ng baybayin, may organisadong pamayanang tinatawag na barangay at may aktibo at malawak na ugnayang kalakalan at kultural sa iba't ibang bahagi ng Asya. Meron na po tayong trade sa iba't ibang bahagi ng Asya. Hindi po tayo mga mangmang. Sa makatwid, bago tayo sinakop, may sarili na tayong pagkakakilanlan. Ngunit, nagbago po ang direksyon ng ating edukasyon sa pagdating ng mga Amerikano noong 1898.
sa ilalim ng Second Philippine Commission Act number 74 o ang Education Act of 1901, ipinakilala ang sistemang pampublikong edukasyon na gumagamit ng Ingles bilang pangunahing medium ng pagtuturo. Ayon sa historiador na si Renato Constantino, ang sistemang ito ay naging anyo ng miseducation, kung saan ang kamalayan ng mga Pilipino ay nahubog ayon sa pananaw at interes ng kolonyal na kapangyarihan. Sa ganitong konteksto, mahalagang balikan ang layunin ng Republic Act number 1425 o ang Rizal Law. Kinikilala ng batas na ito ang mga akda ni Rizal bilang instrumento ng nasyonalismo sa edukasyon. Nitong 2014, ang pag-aaral ng kasaysayan bilang bahagi ng curriculum ay nakaranas ng malaking pagbabago sa ilalim ng Department of Education. Ang DepEd Order number 20, Series of 2014, kung saan hiniwalay ang asignaturang Philippine History sa secondary education. At sa halip, ito ay isinama at hinati sa mas malawak na paksa tulad ng Asian Studies at World History. Sa isang pag-aaral na pinamagatang Disjunctures in Philippine History Education since the K-12 Reform na iniulat din ng The Philippine Star noong 2024. Ipinabatid ng scholar na si Lee Candelaria na kasalukuyang assistant professor sa Hiroshima University at nagtapos ng cum laude ng BA History sa University of the Philippines na ang kawalan ng isang nakatuon at hiwalay na asignatura sa Philippine History sa high school ay hindi lamang nagpapahina sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan, kundi nagiging hadlang sa mga guro sa kolehiyo na makapagsulong ng mas malalim at kritikal na talakayan. Ang datos na ito ay pinatutunayan ng resulta ng National Achievement Test para sa grade 6 noong school year 2020-2021, kung saan naitala ang mababang antas na 44%, 44% lamang ang proficiency ng mga mag-aaral sa araling panlipunan, kung saan nakapaloob ang pag-aaral ng ating mayamang kasaysayan.